Nang nilapitan nila siya, nakita ni Shin Johnson na mukhang tulala ang babae. Sinabi ng bata na nandito na ang taong sinasabi niya. Tumingin ang bida sa babae nang nagulat at naisip na parang nakatanggap siya ng psikolohikal na trauma sa ilang kadahilanan. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na ipinadala siya ng Hunter Association. Nagtanong ulit siya, mula ba siya sa Hunter Association, talagang ipinadala nila siya? Sumagot ang bida na totoo yun, alam niyang nakakalito ito, ngunit hiniling niyang sabihin niya sa kanya ang nangyari. Bumagsak siya sa sahig sa ginhawa at sinabing nagpapasalamat siya sa Diyos, laking pasasalamat niya kay Shin Johnson. Pagkatapos noon, sinimulan ng malungkot na babae ang pagsasalaysay ng nangyari. Siya ang pang-apat sa mga scout ng dungeon na ito. Ang unang tatlo ay hindi bumalik, kaya inutusan siyang galugarin ang dungeon na ito. Gayunpaman, pagpasok niya, tumakbo ang mga manika sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Nagulat siya kaya sinubukan niyang tumakbo palabas ng gate, ngunit sa ilang kadahilanan, biglang sumara ang pinto at hindi niya mabuksan kaya nakulong siya. Naalala ni Shin Johnson na yun din ang nangyari sa kanila kanina. Nagtanong siya kung alam niya ang nangyari sa iba pang mga scout. Sumagot ang babae na alam niya. Tinawag niya sila mula sa pasukan para i-check, ngunit may kakaibang nangyari, parang wala silang malay. Mayroon silang kakaibang aura at nakakatakot sila. Sinubukan nila siyang atakehin kaya tumakbo siya at kalaunan ay nakilala ang batang babaeng ito. Kahit na nakulong siya, malaki ang naitulong ng batang babaeng ito sa kanya. Sinabi ng maliit na babae na totoo yun, madalas siyang kalaro ng babaeng scout. Nagtanong si Shin Johnson kung ano ang pangalan ng batang babae. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Elizabeth, ngunit maaari niya siyang tawaging Beth. Sinabi ni Johnson na mas mabuti kung sumama siya sa kanila kasi mapanganib manatiling mag-isa doon. Sinabi ng babae, mapanganib ba doon, sa tingin niya kasi mas mapanganib sa labas. Sa oras na ito, nakikipaglaban ng team sa isang hindi nakikitang halimaw. Tumakbo sila sa buong silid, hamampas ng hamampas at umaasang tatama sila. Patuloy na kumikislap ang mga kislap mula sa pagdikit ng mga espada sa halimaw sa labanan. Napansin ni Teo na nagiging visible ang mga sapatos ng kalaban. Napagtanto niya na unti-unting nawawala ang stealth. Hindi nagtagal, kita na ang figura at damit ng nilalang na ito. Naisip niya, mga halimaw na tulad ng tao ba ito? Nakita niyang nahulog ang isang ID card sa sahig at nang maging ganap na visible ang card, napagtanto niyang ito ay isang scout ID card. Pagmamayari ito ni Han Kailon, isang B-rank hunter. Napagtanto ni Teo na ang mukha na yon ay kapareho ng mga dokumento ng mga nawawalang scout na ibinigay sa kanya ng presidente ng asosasyon. Sumigaw si Jae-hee na nakilala rin niya ang mukhang yun. Patuloy na umatake si Myung-gun at nagduda si Taeyeon at nagdepensa lang. Pagkatapos, sumigaw siya para tumigil ang lahat sa pag-atake, sinabi niya na sila ang mga nawawalang scout. Hindi nagtagal, ganap na tumigil ang mga lalaki sa pagiging invisible at tumingin ng kakaiba sa lahat sa paligid. Alam ni Teo na ang stealth ay isang skill na hindi magagamit sa loob ng ilang minuto pagkatapos nitong matapos, may panganib lang na lubhang mabawasan ang bilis, pero hindi mo pa rin sila basta-basta mapapatamba. Bigla siyang nagambala ng isang sigaw, galit si Yiyok na sumigaw, excited siyang makakita ng halimaw na gumagamit ng stealth, pero mga scout lang pala sila. Kinuyam niya ang kanyang kamao na puno ng mahika at sinabing, okay, bumagal na sila. Gumawa siya ng isang higanteng kamao ng mana at sinabing papatayin niya silang lahat ng sabay-sabay. Nang pasuntok na si Yiyok ng buong lakas, may bumaril sa kanya at tumama sa ilong niya. Natigilan si Yiyok at napuno ng katahimikan ang silid. May dalawang team magkabilang gilid at mga scout na nakatayo sa gitna ng daanan. Pamatak ang dugo mula sa ilong ni Yiyok. Sumigaw siya ng may pagkadismaya, ano to? Umuusok ang baril ni Jae-hee, siya pala ang bumaril at ngayon ay nagtanong kung nababaliw na si Guildmaster Yiyok, dahil hindi sila mga halimaw, mga tao sila, kailangan nilang iligtas sila, may paraan pa naman siguro para maibalik sila sa dati. Nagtanong si Yiyok, mga tao sila. Paraan para ibalik sila sa dati? Kapag nakaramdam ka ng killing intent, may dalawang pagpipilian ka lang, pumatay o mamatay. Sino man ang magpakita ng pagkamuhi sa kanya, papatayin niya. Pati si Jae-hee na gunman nila Taeyeon ay hindi makakawala. Kasabay nito, nagsimulang gumalaw ang mga scout. Sinalo ni Yiyok lahat ng atake ng mga scout, patuloy na naririnig ang kalansing ng mga sandata at mga kislap. Tinitigan niya sila at sinabing kung susubukan nilang pigilan siya ulit, dapat malaman ni Jae-hee na siya ang una niyang papatayin. Pinrotektahan siya ni Myung-gun mula sa mga random na atake ng mga scout. Minura siya ng malutong ni Jae-hee. Mariing sinabi ni Taeyeon sa kanila na tumigil. Umaasa siyang makikinig sa kanya si Kim Yiyok ngayon. Sinabi ni Yiyok na naiinis siya sa mga taong bulag, ngunit ipapakita niya sa kanila ang katotohanan.
Sa oras na ito, pinrotektahan siya ni Heren gamit ang isang kalasag at hiniling sa kanya na sanggain man lang ang mga atake ng kalaban. Pinaliwanag ni Teo na hindi ito isang kahilingan, kundi isang kasunduan, ibibigay niya ang gantimpala para sa raid at lahat ng pondo sa Shinwa Guild. Naisip niya na sapat na ang mga ganoong kondisyon. Nagulat si Yiyuk sa ganoong panukala. Patuloy na tumatakbo sa paligid nila ang mga scout at umaatake, hinarang ni Yiyuk ang hampas at sinabing babalaan niya sila, kung galitin nila siya, papatayin niya sila agad. Hinarang din ni Teo ng ilang atake ng mga scout gamit ang espada niya at nagpasalamat. Naisip niya na sa wakas ay nagkaroon pa siya ng oras. Biglang tinawag siya ni Jae-hee, hinaharangan ni Myung-gun ang mga suntok ng kalaban para sa kanya at nahihiyang ipinakita ang kanyang mga baril at humingi ng pasensya dahil sa ginawa niya. Sinabi ni Teo na pananagutan niya ito sa ibang pagkakataon at ngayon kailangan nilang mag-focus sa laban at alamin kung paano sila ililigtas. Balik tayo sa basement, nagtanong si Beth, nakita rin ba ni Shin Jonso ang mga manika sa labas, sumasang-ayon siya na nakakatakot sila. Hindi niya alam ng eksakto kung paano, ngunit nakabalot sila sa mga kulay ubing sinulid, ang kanilang buong katawan ay binubuo ng mahahabang sinulid. Hindi mamamatay ang mga manika hanggat hindi inaalis ang mga sinulid, patuloy lang silang aatake, ngunit malakas ang mga sinulid, napakahirap sirain ang mga ito. Nagtanong siya kung ano ang masasabi ni Shin Jonso tungkol dito, hindi ba nakakatakot? Nagtanong ang bida, may babalik pa kaya ang mga manika sa kanilang normal na anyo? Gusto niyang ibalik ang mga kasamahang naging manika. Pagkatapos, sinabi ng babae na narinig niyang dapat nilang sirain ang aparato na nakakabit sa katawan ng manika sa sandaling masira ang sinulid, ngunit kung susubukan nilang alisin ang mga sinulid ng puwersahan, mapupunit ang mga katawan ng manika sa maraming piraso. Ngumiti si Beth at nagtanong kung nakatulong ba sa kanya ang impormasyon na ito. Sinimula ni Shin Jonso na tingnan siya ng mabuti gamit ang mata na puno ng mana. Kakaiba, kahit sa mahirap na tanong, sakto at palakaibigan siyang sumagot. Kung gayon, marahil ay dapat siyang magtanong ng isa pang tanong sa kanya. Sumagot si Beth na 20 segundo lang ang aabutin, 20 segundo lang pagkatapos gamitin ng mga manika ang stealth, mamamatay sila. Patuloy na nakipaglaban ang team sa mga puppet, pagod na sila, may mga sugat at dugo sa kanila. Lahat ay tinatamaan na ngayon ng mga manika at nahihirapang harangan ang mga atake gamit ang kanilang mga kalasag. Sumigaw si Jae-hee, masama ito, hindi nila ito makakaya, humingista ng tulong kay Kang Yuran, kailangan lang niyang harangan ang kanilang mga galaw gamit ang yelo o kahit ano. Pamitik siya ng kanyang mga daliri, bahagyang hinaharangan ng atake at sinabihan si Jae-hee na huwag siyang susobra dahil naiinis na din siya sa nangyayari ngayon. Sa sandaling ito, nagbibilang na si Yiyuk ng 10, 9, 8, 7. Patuloy na nakipaglaban ng team, tense ang lahat. Nagsimula siyang kumislap ng maliwanag gamit ang kanyang mana, ngunit patuloy siyang nagbilang ng 6, 5, 4, 3, 2, at 1. Humampas siya ng kanyang kamao at sa oras na ito, isang higanteng kamao ng mana ang nasa itaas ng kanyang ulo, handa ng sumuntok. Gayunpaman, sa isang iglap, nawala ang kanyang kamao ng mana. Naalala niya na nangyari na ito dati, kinansela ang skill niya, bumalik ang sakit na naramdaman niya kanina. Sa oras na ito, dumating si Shin Jonso at sinabing napigilan niya ang kakayahan ni Yiyuk sa tamang oras. Muntik na nilang hindi sila maligtas. Naglakad siya kasama si Beth na may malawak na nakangiti at pagkatapos ay sinabing siya na ang bahala sa lahat. Agad siyang nilapitan ni Taeyeon at nagtanong kung saan siya pumunta. Sumagot si Shin Jonso na kailangan niyang suriin ang isang bagay, walang espesyal doon, hindi sila dapat mag-alala. Sumagot ang guild leader na mabuti at walang nangyari, ngunit ito ay isang dungeon, kaya dapat niyang tigilan ang pagkilos mag-isa. May napansin si Jae-hee na kakaiba at lumingon. Nakita niya ang malabong pigyera ng mga lalaki. Sumigaw si Jae-hee na nagsisimula na silang gumamit ulit ng stealth. Nagsimulang tumakbo ang mga scout patungo sa kanila sa tulong ng mana, napakabilis nila. Tinaakpan ni Taeyeon si Jonso at ang natatakot na Beth gamit ang kanyang espada, sinasabing huwag silang gumalaw. Tulad ng mga maliwanag na daloy, lumipad sila sa nagulat na Jae-hee at Myung-gun, papalapit sa bida. Nagulat si Taeyeon, napansin na nilagpasan lang siya ng mga scout. Sumigaw siya kay Shin Jonso na mag-ingat, ngunit napakatahimik lang ng bida. Salamat sa mga sinulid ng kontaminadong mana, kaya niyang makita ang hugis nila. 2 scout ang gustong umatake sa kanya, ngunit lumitaw si Taeyeon sa harap niya at hinarang ang kanilang atake gamit ang kanyang espada. Nagliwanag ang mga mata ni Jonso, sinabi niya na nakikita niya ang mga kahinaan ng mga manika, kaya mamarkahan niya ang mga ito ngayon, dapat tamaan nila doon mismo para hindi masira ang katawan ng mga scout. Sinabi ni Taeyeon na naiintindihan niya siya at tumingin siya sa itaas, iniisip, sa pamamagitan ng mga marka, ang ibig niyang sabihin ay ang mga asol na fragment na ito.
Sinimulan niyang gamitin ang puluhan ng espada at tumama ng direkta sa fragment na nasa dibdib ng manika. Natuwa siya na gumana ang pamamaraang ito, kamanghamanghang tumama sa kanila ng ganoon. Sinimulan niyang panoorin ang iba pang fragment, sinasabi sa lahat ng kasama nila na ang kahinaan ng mga manika ay ang aparato sa gitna, kailangan nilang tamaan yon. Hinaampas ni Yungan mula sa Team Yiyuk ang scout sa dibdib gamit ang sibat, nagkapira-piraso ang aparato. Naiinis na sumigaw si Yiyuk, bakit biglang nagsimulang masira ang mga manika, hindi naman sila nasa Syre kanina, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ngumisi si Shin Jonso at patuloy na nagtanong si Yiyuk kung ano ang nangyayari. Hindi nagtagal, tumigil sila sa pakikipaglaban sa mga scout na wala ng malay. Nagtanong si Taeyeon kung maaari nilang malaman kung ano ang sinusuri ni Shin Jonso sa unang palapag. Bitin ka ba? Pasensya na, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, like, share and subscribe para updated kayo sa mga bagong videos ko. Kung meron kayong mga suggestions na pwede ko ma-recap, comment them below. Salamat.